Oops, andito na naman si Uncle Tax. Ngayon, gagawa tayo ng shawarma, Filipino style. At nagpainit na nga pala ako ng kaserola. At ngayon, maglalagay na tayo ng mantika. At nang okay na mantika, ilalagay ko na itong sibuyas. At pag medyo malambot na ito, isusunod ko naman itong bawang. At pagkayari, ito ay mekos-mekos na natin para sa ganon lumabas ang aroma. Dahil ang isusunod ko naman itong beef, giniling. 3 beses nga pala itong hinugasan para sa ganun malinis. At nang okay na, ilalagay ko na ito sa sinasangkot siya kung bawang at sibuyas. At imekos-mekos na ulit. At lalagyan ko na siya ng pampalasa. Ito yung asin. At ang next natin, pamintang, durog. At ito ay aking hahaluin na. Dahil ang susunod ko para may laban itong chili powder. At para lalong sumarap, maglalagay rin ako rito ng konting betchin. Kaunti lang dapat para hindi nakakahilo. At para kumulay, maglalagay din tayo ng toyo para sumarap at gumanda ang buhay. Naglagay nga rin pala ako rito ng oyster sauce para sa gano'n manamis-namis ang ating nilulutong shawarma, Filipino style. At habang nakasalang ito, piniprepare ko naman itong mga vegetable na gagamitin ko. Ito yung sibuyas, kamatis at saka ang pipino. At ang gagamitin naman nating wrapper itong tortilla. Napakalaking wrapper na ito. Isa pa lang siguro, busog na ako. At hinalo-halo ko na nga itong beef para sa ganun lumabas yung mantika niya at saka yung aroma. May nakalimutan nga pala akong ilalagay kaya ilalagay ko na itong asukal. 1 tablespoon lang ito para sa ganun maglaban-laban yung lasa na yung ginagawa nating shawarma. At napapansin ko dito sa beef na ito, lumalabas na yung mantika niya. Kaya nahiwa ko na rin yung gagamitin kong vegetable. Ito yung pipino, kamatis, at sibuyas. Tinanggalan ko na rin pala yan ng mga buto. Yung pipino at kamatis. At syempre maglalagay rin tayo ng garlic mayonnaise at cheese whiz. At nang okay na ang lahat, magpapainit tayo ng kawali. Kawali yan ni Inang Edyos. Galing pa yan ng Pinas. Oh my God. Tortilla, nakita nyo naman, napakalaki. Good for 3 na. Pero sa akin, solo ko lang yan. At next natin, ako ay maghuhugas na ng kamay. Sapagkat magpe-prepare na nga tayo. Ang una kong ilalagay itong kamatis. Tinanggalan ko na nga pala ng buto yan at ang isusunod ko naman itong pipino. At ang susunod itong sibuyas para masarap. At nang okay na lahat ng vegetable, ilalagay ko na itong beef. Mainit-init pa. Kasarap. Mas nasasarap ako kasi yung shawarma ng mga Pilipino. Kaya nga nag-YouTube pa ako paano ba gumawa. Ngayon, maglalagay na ako ng garlic mayonnaise. At para masarap at malinamnam, maglalagay na ako ng cheese whiz. Sa gilid ko nga lang pala ito ilalagay. Sapagkat babalutin ko pa nga ito. Napakaganda talaga ng balot ko halatang hindi marunong. Pero okay lang, kaming dalawa naman mag-asawa ang kakain nito at least Filipino style. At para sa akin, napakalasa na ito kaya gumawa uli ang misis ko na para sa kanya. Kaya nga, tag-isa nga kami. Pag nabitin nga, gagawa ulit kami. At nang okay na binalot, ilalagay ko na ito sa kawali ni Inang Edyos. Upang pasarapin at palutungin. Okay na to. Kaya nga, luto na ang aming nilulutong shawarma, Filipino style. Kaya ngayon, ito ay hahatiin ko na sa gitna sapagkat napakalaki nga. Kaya ma-uncle, subukan natin tikman. Kaya, kain tayo. Kalasa! Kasarap pala. Kaya mga kababayan, gayahin nyo ang luto ko. At bago ang lahat, malugod akong bumabati sa aking barangay, Barangay Cabu, Cabanatuan City, lungsod pa rin ng Nueva Ecija. At ngayon, lalong sasarap ito pag lalagyan ko pa ng garlic mayonnaise. Kaya mga uncle, maraming salamat at pinapanood yung mga vlog ko. Ito yung Uncle Tax. Ingat!